Puspusan din ang pagtatayo ng tent city sa mga lugar sa Cebu Province na matinding naapektuhan ng magnitude 6.9 na lindol. Bukod dito ay tinututukan din ang patuloy na paghahatid ng malinis na tubig sa mga residente. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. 4 na water trucks mula sa Department of Public Works and Highways ang idineploy sa Bugo City, Cebu upang maghatid ng malinis na inuming tubig sa mga residenteng apektado ng magnitude 6.9 na lindol. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, iniutos mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapadala ng karagdagang supply upang tugunan ang ulat ng kakulangan sa inuming tubig sa lugar. Napinsala ang mga water pipelines sa Bugo City dahil sa lindol kaya't araw-araw na maghahatid ng tubig ang 4 na trucks na may kapasidad na 40 tons sa umigit kumulang 200 pamilya sa Barangay Cogon at Barangay Taytayan. Nagtayo naman ang tent city sa Barangay Cogon para sa mga residenteng takot pang bumalik sa kanilang mga tahanan dahil sa naitatalang aftershocks. Binisita ito ni Secretary Dizon kasama ang mga opisyal mula sa Department of Social Welfare and Development, Department of Tourism at Philippine Red Cross. Nagkaloob din ng mga tent para sa mga pamilyang lubhang naapektuhan sa Barangay Luya sa bayan ng Medellin at Barangay Poblacion upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Sa bayan ng San Remigio, nagtayo na ng temporary shelters. Ang mga tent ay kumpleto sa mga kagamitan tulad ng banig, kumot, mosquito net at mga container para sa tubig. May mga pasilidad din gaya ng clinic, child-friendly space, counseling area, breastfeeding room at community kitchen upang matugunan ang iba't ibang pangailangan ng evacuees. Pinatitiyak ni Secretary Dizon ang maayos at matibay na pagkakatayo ng mga tent. Kasi kailangan ang final niyan, hindi pwede yung mga tent na nakapatong sa lupa. Kailangan yan, may base course tsaka may gravel. Samantala, magsasagawa rin ng assessment ng DPWH sa mga public buildings sa lugar, kabilang ng heritage churches, gaya ng San Ignacio de Loyola sa Medellin at San Juan Nepomuceno Parish sa San Remigio. Patuloy na makipag-ugnayan ng kagawaran sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority sa ilalim ng DOT at sa National Historical Commission of the Philippines para sa restoration ng mga nasirang century-old churches. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.